Tayo'y nagpapasalamat dahil tayo'y nagkasama-sama. At hindi lang ito dahil Correctional Consciousness Week o Prison Awareness Week, kundi dahil nga sa pagdating ni Father, ay ito rin ay pagdiriwang natin dito sa diocese, dito sa ating provincial jail ng Yubileo ng Pag-asa. Kaya masabi natin talagang nag-uumapaw ang biyaya dahil double celebration. Hindi lang ito Correctional Consciousness Week, kundi pagdiriwang ng Yubileo ng Pag-asa. At ito'y ginaganap ngayon sa buong simbahan, sa buong mundo. At kasama tayo, walang makapipigil. Walang rehas, walang pader, walang gusali na makapipigil para tayo rin kung ano ang dinaranas ng buong simbahan, ng buong daigdig, ay maranasan din natin. Lalong-lalo na ang pagpapala ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang naniniwala na pagpapalain sila ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Ayan, naniniwala tayo dahil pag nagsama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo, nagkaisa tayo, at nanalig tayo sa Diyos, mag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos. At papaano lalong mapapaigting ang pagpapalang ito? Hayaan niyo po na dalawang simbolo ng ating pagdiriwang ang ating lalong pagnilayan upang ating mapagtanto paano nga pala ang pagpapala ng Diyos. Kanina, siguro hindi nakita ng iba, pero mamaya makikita nyo rin, dun sa labas, nung nagsimula kami, ay binuksan namin ang pintuan ng Yubileo. Sabi ni Papa Francisco na lalo na, hindi lang sa simbahan sa Roma, kundi lalo na ang pinili ni Papa Francisco ang mga piitan magkaroon ng pintuan ng Yubileo, pintuan ng pag-asa. Kaya kayo ay nasa isip at puso ng ating Santo Papa sapagkat hindi siya ngayon nagpalagay ng mga pintuan sa mga simbahan. Sabi niya, ang lagyan ng pintuan ay ang mga piitan. Sapagkat dito, di sila makakapunta sa simbahan. Ang simbahan ang pupunta sa kanila. Kaya nandito kami ngayon dahil kami rin, tayong lahat ay simbahan. At sana sa mga kasama natin dito, hindi lang tuwing Correctional Consciousness Week, kundi sana maging kamalayan natin ang ating mga kapatid dito sa Quiapo. Sila po ay karamihan bumubuo sa Social Services and Development Ministry, mga batang city jail din ho yung mga yan, dahil doon sa Maynila ay doon ang apostolado nila sa Manila City Jail. Pero pintuan. At pag nakita natin, mamaya inaanyayahan ko at sana mabigyan ng pagkakataon na magdasal kayo at dadaan kayo doon sa pintuan dahil may biyaya na ipagkakaloob sa mga dadaan sa pintuan na nagdarasal, nagsisisi, at umaasa sa Diyos. Kaya bago kayo dumaan doon, magdasal kayong saglit, tapos saka kayo dadaan. Pero ano nga ba yun? Ano ba yung pintuan? Siguro alam natin sa bahay, ang pintuan, ang hindi pwedeng hindi natin daanan. Unless lagi sa likod kayo dumadaan, pag tumatakas kayo, gabi na kayo umuuwi. Pero ang normal nating laging dinadaanan, merong ibang lugar sa bahay na hindi mo napupuntahan araw-araw. Pero ang pintuan, kailangan mong daanan, puntahan, pagpasok at paglabas. Kaya't ganun kahalaga ang pintuan. Sa simula at sa huli, dadaan ka sa pinto. Mga kapatid, ang pintuang yan ay sumasagisag sa Diyos. Kaya yan may pagpapala. Hindi yan anting-anting.
Hindi yan magic, kundi yan ay tanda ng presensya ng Diyos. Sapagkat ipinapaalala sa atin, sa simula at sa huli, dadaan tayo sa Diyos. Kaya tayo may pag-asa. Dadaan tayo sa Diyos. Sabi ko nga nung linggo sa mga pinuntahan ko, haharap tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari, haharap tayo sa Diyos. Walang mayaman, walang mahirap, walang makapangyarihan, walang mahina, walang bata, walang matanda. Pantay-pantay tayong lahat. Dadaan at haharap sa Diyos. Anong pakiramdam ninyo nung sinabi kong haharap tayo sa Diyos? At dito, lalo na mga kapatid nating mga PDL, kung tayo man ay nagkamali minsan sa ating buhay, ito yung pagkakataon dahil haharap tayo sa Diyos, pagkakataon na nating magsisi, maituwid, at hari manawari makapagpatuloy ng paglalakbay sa buhay. Hindi ba nakapagdudulot yun ng pag-asa? Siguro nga, minsan sinasabi ng iba sa labas, wala na kayong pag-asa. Ganyan na kayo. Hindi na kayo mababago. Pero ang Diyos, kailanman hindi tayo sinisukuan. Kung tayo magsisisi, magbabalik loob, at magpapakumbaba sa Kanya. Walang saysayang tumanggi pa at magmaang-maangan dahil alam naman po ng Diyos ang lahat. Ang iniintay lang ng Diyos, magsisi, magbalik loob. Kung ikaw naman ay walang sala at inaasam-asam mo ang katarungan, ngunit siguro nga, medyo mailap pa o nagtatagal pa, eh hindi sinasabi sa iyo, haharap tayo sa Diyos, haharap ka sa Diyos. At hindi ba nakapagbibigay pag-asa din sa atin yun? Siguro nga, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Di lang naman yung mga nasa loob, kahit naman yung nasa labas. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang katotohanan? Nasaan ang kabutihan? Kaya minsan parang ayaw na lang natin, nawawalan tayong gana. Minsan iniiwan na natin ng bansa. Minsan nananahimik na lang o wala na tayong pakialam. Pero tandaan natin, dadaan pa rin tayo sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat nawawalan ng gana sa paglingkod. Minsan, hindi naman kinikilala yung ginagawa ko. Pero nandito po ang ating mga kapatid. Dahil gusto nilang sabihin, hindi namin kailangang makilala para maglingkod. Hindi namin kailangan ng kapalit para gumawa ng mabuti. Dahil haharap naman ako sa Diyos. Mas maganda nga yun eh. Dahil ang kikilala sa iyo ay ang Diyos. Di po ba? Kung ako po tatanungin nyo, mas gusto ko ang magsabit sa akin. No? Kung may medalya man, o magbibigay man sa akin ng certificate, o magsasabi man sa akin ng salamat, mas mamatamisin ko na ang Diyos ang gumawa nito. Dahil pag ang Diyos ang gumawa nito, ito'y wagas at magpakailanman. Kaya yun ang sagisag ng pinto na anuman ang mangyari sa simula't sa huli, dadaan tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Kung ikaw man ay nagkamali, haharap tayo sa Diyos. Humingi ka ng tawad at bibigyan ka ng pagkakataon. Kung ikaw man pakiramdam mo, wala pang katarungan, haharap ka sa Diyos at sisiguraduhin sa iyo ng Diyos dahil ang Diyos ang tunay na makatarungan sa lahat. Sa Diyos, hindi mo kailangan ng abogado. Sa Diyos, wala kang problema sa hearing dahil alam niya ang lahat. Kaya sana ito'y makapagbigay ng pag-asa sa atin, ang pintuan ng pag-asa. Ngunit bukod sa pintuan ng pag-asa, ang ikalawang tanda na kanina nakita nyo, ipinrosesyon at dinala sa harapan ng iba't ibang mga sangay ng ating lipunan ay ang krus. Ang krus ng Yubileo, ang krus ng pag-asa. Ito raw ang makatutulong sa atin para makatawid sa pintuan ng biyaya.
ang krus ng pag-asa, ang krus ng biyaya. Pag narinig natin yung salitang krus, parang malulungkot tayo at nabibigatan tayo, di po ba? Kasi ang tingin natin, pag krus, isip kagad natin problema, pahirap, pasakit. Pero bakit krus ang ginagamit nating tanda? Sapagkat krus, sa krus din natin matatagpuan ang awa at pag-ibig ng Diyos. Kung ang pagdala natin sa krus ay puno din ng pag-ibig. At napakaganda po, kaya sabi ko nga, bless tayong lahat. Dahil sa pagdala dito ng krus, aalis din po yan, lilipat dahil umiikot yan sa lahat. Galing yan sa Bulacan, galing na sa Zambales, pupunta ng Pampanga, para nga ipaalala sa lahat ng mga kapatid natin. Aalis po yung krus, pero yung biyaya ay mananatili. At meron akong magandang balita sa inyo. Ang may iwan po, nakita niyo po kanina, sinama sa prosesyon, ang pinangako ko sa inyo ng isang linggo, ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na galing pa sa Quiapo na mananahan dito sa atin sa provincial jail na nandiyan sa ating harapan. Kaya palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. At sa aking pagpunta rito bilang obispo, ang unang pinanahanan ng Nazareno ay dito sa inyo po, sa provincial jail. Hindi simbahan, hindi kapilya, hindi tahanan, kundi dito po sa inyo, dadais ipaalala sa atin, malapit ang puso ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga nagpapakumbaba, nagsisisi, at nagsusumikap magbagong buhay. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Quiapo. Siya na ho nagpunta sa inyo. At sana tuwing dadasalan nyo siya, makikita nyo may pasan siyang krus. Kaya sinasabi niya sa atin, huwag kayong malungkot kung may krus kayo sa buhay. Huwag kayong mangamba. Ako nga meron eh. Ako nga anak na ng Diyos. Ako, tagapagligtas na, may krus din. Dahil gusto niyang sabihin, hindi siya iba sa atin. Kasama natin siya. Kaya pag nabibigatan kayo sa krus, o inaalala niyo yung mga mahal niyo sa buhay, nasa labas, lapit kayo sa Nazareno, pagkatiwala niyo sila. At kung ano man ang bumabagabag sa iyo, sabihin mo sa pong Nazareno, samahan ko nawa ito ng pag-ibig katulad ng ginawa mo. Sana pag nakita natin ng pong Nazareno, wag lang natin maalala yung sakit, yung dusa. Ang maalala natin, punong-puno siya ng pagmamahal nung pinapasa niya ang krus. Yun ang gusto niyang tularan natin. Kaya, hindi na kailangan magpapako. Huwag na kayong magpapako. No? Huwag na kayong magpenitensya, magpadugo. Ang hiling lang niya, manahan kayo sa pag-ibig. Yun ang tunay na paggaya sa Nazareno. Ang mamuhay sa pag-ibig, ang mabuhay sa pag-asa. Pintuan at krus. Yun ang hatid sa atin ngayong araw na ito. At yun ang patuloy nating dadalhin sa ating paglalakbay sa buhay upang hindi maubos ang ating pag-asa, upang patuloy na mag-alam ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya sa misang ito, nawa maging sagisag yung pagsasama-sama natin ngayon. Hindi naman kailangan lagi tayo pisikal na nagsasama-sama. Pero kung sama-sama tayong nagmamalasakit sa kapwa, sa bayan, sama-sama tayong nagtitiwala at umaasa sa Diyos, sama-sama tayong nagbabalik loob at nagbabagong buhay, tunay na mag-uumapaw ang pagpapala at grasya ng Diyos. Birhen Milagrosa ng Santo Rosario na siyang laging naghahatid sa iyong anak sa amin, ipanalangin niyo po kami, lalo ng ating mga kapatid dito. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami at basbasan niyo po kami. Amen.